Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:52. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indokabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan na sa tuyang mga barata sa lado lokal. DSWD na mudbud ni natabang sa 18 pamilya na naapektaran kan na kasulo duman sa parte mismo kan na syudad kan na Masbate. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa lado lokal, regular na miyembros kan New People's Army nag-surrendera sa mga autoridad. Malinig na inumo na tubig, pig tao kada gobyerno provinsyal kana Camarines Sur sa mga residentes urog na duman sa mga mayo ning gripo asinmada dyan sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Amayo pa kan mga barata sa lado lokal, tarong persona dakop huli man kan kasong pagkukulog sa minor de edad asin na babae. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, kapitan ka na Santa Cruz, Naga City na problema ka na padagos na paglangkaw ka na mga imbolto sa droga sa sinambit ng lugar. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, arong soltero dakop huli man ka na kasong falsification of private documents. Yan mga tugangan mga headlines kan mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwat maray na aga po sa Indokabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. BLS training kaibaan na Carolina National High School. Preparado na ang mga estudyante gikan sa parte kan Carolina National High School uliman kan na pagkondukta kan basic life support training. Kana nagtalikod na aldaw, ipinagapayag ni Principal Nida Ibora, DRR Coordinator, kana Maria May Iba. O si Maria May Iba, kaibaan na sa indang assistant teachers na sinda Maria Hazel Reyes, Lori Will Nas, asinman na Edmara Patricio, natawan ang mga estudyante nintultul na BLS training na pwede nindang magamit sa anuman na emerhensya o kalamidad urog na sa saindang mga harong sa panginginot mismo kanda tabang kanda First Responders Program Management Office sa lindung ninda Dr. Ramon Lim asin DOH accredited national trainer na si Raul Uwas. Tinukduan ang mga partisipante kan man lain-lain ng mga emergency response skills na kung saan magagamit sa saindang disaster risk reduction program sa laog kan na sinambit ng eskwelahan. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagbaba sa 4.6% ang ekonomiya kanda Bicol kan taon na 2023 kumpara kan 8%
na pinagalangkaw kanikan taon na 2022 sigun ini sa ipinagapaluwas na payag kan na PSA digdi sa Kabikulan na kung saan sinasabi na ana tulong industriya anda dakulaon subuot na nakakatabang sa paglangkaw kan ekonomiya kanda Bicol iyo ang mga establishmento sa sektor kan transportasyon asin na storage na makakatabang man sa 21.0% accommodation and food services activities kana ambag na 18.1% asin aniba pa nga mga serbisyo na nagkukontribuer ni naabuton sa 19.6%. Mientras tantong ang mga services na nagmamantinera na may pinakahalangkaw na kontribusyon sa lado kan ekonomiya kan riyon kan taon na 2023 nakaambag ininin 49.9% sinundan na industriya na igwanin 35.9% alagad sa lado kan agrikultura forestry asin pagsisira nakaambag maning 14.2% karakod kan bagay na niya sa 5.5% na ipinaglangkaw kan ekonomiya kanda Pilipinas nakakontribute rigdi ang Bicol region nin 0.1%. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, mga legit na stall owner sa Naga City Public Market problemado huli maada sa padakos na pagdakul kana mga squatter na mga paratinda. Buyit Paderes sa detalye. Problemado sa ugkod sa panahon na ini ang mga lehitimong stall owners, mga partinda sa Naga City People's Mall asin sa palibot kan sinabit ng merkado huli sa daay mapugulan ng pagdakol kan mga squatter na paratinda. Sigon sa presidente kan stall owners sa merkado na si Claro Alfonso na igwaman ordinansa ng LGU Naga dapat sa tamang sistema kan pagninegosyo na dapat sunodon arog kan pagpwesto asin pagbugta kan mga stall sa sinabit ng lugar. Sigon kay Alfonso, haloy na nindang problema ang inaapod ng mga squatter na dapat matauan ng solusyon o rog ng palagos ang ng pinagpapauswag ang pagninegosyo sa siyudad kan Naga. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal, sarong persona ada pinagaresto kan mga miyembros kan Philippine National Police. Bunga naman kan pinagapaluwas na mandamiento de arresto kan korte. Iyan sa padagos na pagpapakusog kang kampanya laban man sa kriminalidad. Naging matrayumpo ni sinagibong pag-aresto kan mga tauhan kana si Roma Municipal Police Station sa pangingunot ni Police Captain Mark Anthony Cledera, ang acting chief of police kana sinambit ng banwaan sa sinasabing sarong lalaking suspect sa sinambit na banwaan ana pag-aresto bunga naman kana pagsampa nin warrant of arrest sa irarom kan criminal case number 24-1495 sa pagbalga kan section 7 kan Article 4 kan Republic Act 9175 na ipinagpaluwas kan korte. May magkakarigong piyansa sa kantidad 48,000 pesos ada ipinagtatagamakan korte laban man sa nasambit ng suspetsado. Ipinagpasairarom ang suspect sa medikasyon asin ini ang kandakupon kan mga autoridad pega basahan kan sa iyang mga derecho. Nasambit ng arestado pinagdara sa ipatura kan pulisya duman sa banwaan kan si Roma Cabarro de Sur para man dagos ng ikulong asin halaton ang magiging disposisyon kan korte. Ang si Roma Municipal Police Station nagpayag na padagos ana pangapudan sa komunidad na dai magduwa-duwa na magtabang asin na ipaabot tulos sa saindang istasyon ana mga tao nga tatago-tago sa lay ninuli kan igwanin na gidibong kasalan o krimen. Iyada tangani mada na madakop tulos kan mga autoridad
asin maikulong sa laog kan kalabus. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, PNP Minalabak may pangapudan sa mga drug personalities sa saindang banwaan. Daryl Banyas sa detalye. Nagapadagos ang kampanya kan Philippine National Police siring man kan na PDEA sa proseso kan drug clearing kan PNP sa banwaan kan Minalabak. Alagad sa panahon na ini sa tao kan sinambit ng intervention, mas nadagdagan ang mga susunodon asin man rekisito sa pagsumiter nin folder kan lambang person who use drugs maginan proseso kan drug clearing o an operation kan PNP asin man PDEA, tangarig na sinda makabali sa tatawanin permiso o kaya sertipiko na sinda nagkaigwanan ni intervention sa sinambit ng lugar. Alagad sa tao kaini nagpaluwas manin pahayag ang PNP Minalabak sa paagi ni Police Major Michael Segundo na dapat seryosohon man kan mga P-Woods ang ginigibong intervention kan gobyerno nasyonal para sa totalmenteng pagabago kan mga ini. Dinagdag pa ni Major Segundo na aprobitsaran ang siring na programa kan kapulisan asin kan gobyerno, tangarig na sigurado ng magbago itong mga nalagalag nin landas. Sinabi ka ini na dati 39% ang drug cleared barangay sa banwaan, na sangon yan sa 25 barangay kang Minalabak, 10 sana ang drug cleared asin kan Abril 11, nadagdaganin saro ang 39% kung kaya ini naging 41% na. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, importante na matawanin proteksyon ang kapalibutan asin man mabawasan ang epekto dara na pagmimina. Iningani manda na magdaranin na sustainabling progreso sa laog kan komunidad. Basado yan sa payag kan Department of Environment and Natural Resources, Mine and Geosciences Bureau kan na DNR digdi sa Kabikulan, tinawan doon kan na tagapagtaram kan na DNR NGB sa paagiman ni Ma'am Crestin Maya Baldio na may palatandaan na sarong mining company nagmamakulog sa kapalibutan asin komunidad. Inutigdi iyo ang rehabilitasyon kan kapalibutan, siring kan reforestation, kay puan manin padagos na promosyon kan social development asin pagproteher sa cultural development sa lugar kung saan subuot igwa ni pagmimina. Dagdag pa pigheras ni Baldio na kinakaipuan ang sustainable mineral development o ang pagpreserba ni mga mineral para sa mga masunod na mga henerasyon. Importante ba na maging competitive asin na prosperous ang sektor kan pagmimina, siring kan aktibong pagbayad kan buwis, tangani man na makatabang sa progreso kan ekonomiya kan riyon. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, babae duman sa Ragay, pinaputukan badil kan sinaway kaning burat. Mike Gravito sa detalye. Maswerte nga dahil tinamaan asi nakadulag ang sarong babae, 32 anyos na babae dyan sa sitio na Buntugan, Barangay Baga Caves, Ragay, Camarines Sur. Matapos na ini ay nabadilon kan pinagsaway kaining lalaki na nasa irarom ng impluensya ni Agwadi Pataranta. Sa putlikan sa PNP Ragay, pasado alas 2 ni magahon kan Sabado, diyan sa Zona 7, sitio na Buntugan, Barangay Baga Caves, Ragay, Camarines Sur, kan magyari ang pambabadil sa biktima. Pinagbisto ining si Jean, Presidente, kan Zona 7, na unambitan ng barangay. Sa report kan Ragay Municipal Police Station, pinagsaway ang nasambit ng babae na sarong persona na pinagbistog si Fidel Alberto, 59 anyos, may agom para umar sa dente kan kaparehong barangay. Mantang ini ang nasa irarom nin Agwadi Pataranta. Kan nasa wayon ang suspitsado ang tulos-subot nagkuha nin sarong kalibre ni Napadil na naging dalan para magkuripas papasiring sa indang residensya ang biktima. Doon siya pinagpaputukan ka nasa bit ng suspect masirartiman
na day tinamaan na samit ng babae. Na-recover kan nag-responding mga autoridad sa crime scene, iyon sa rong dipon na slag kan anong caliber. Kan magkondusir ni follow-up as in manhat pursuit operation ang mga autoridad sa tabang kan mga barangay official kan barangay Banga Caves dumanan ninda na pagharaman na caliber 38 na revolver ang pinagamit ka nasambit ng spikado ang suspect. Nadakupman kan mga autoridad asin tulos pinagbara dyan sa Ragay Municipal Police Station asin ngunyan na atubang sa magkakandigong kaso. Para sa serbisyo publiko si Mike Grabico, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, nagpaabot na nintabang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Bicol sa 18 pamilya na naapektaran kan grabing kalayo o kasulo sa nangyari duman sa barangay kan Bapur sa syudad kan Masbate. Kay baan sa mga itinaong tabang iyo anda duang family food packs asin na sitnin na non-food relief items araw kan mga sleeping kits, hygiene kits, kitchen kit asin man 10 metro na laminated na sako. Katakod kan bagay nini ang mga apektadong mga pamilya anda makakaresibi manintabang pinansyal sa pagiman kan pinagapod na programang Assistance to Individual and Crisis Situation o ang pinagapod na IX asin man sa inda digdi tatawan din kantidad na 10,000 pesos ang totally damage sa mga nasambit ng residensya mantang 5,000 naman na ang itataong partially damaged sa duman sa mga nasambit ng residensya. Sa ibong nalado, pinagpahayag sa initial na report gikan sa Bureau of Fire Protection kan BEP Masbate na 10 harong ang naapektaran na totally damaged, 2 harong man na nagasapo ninda minor na damage sa matapos ang sinambit ng kasulo mantang mayo manin na ideklara nga lugadanda sa sinambit ng insidente. Alagad sigun sa assessment na pinaggibo ka na nasambit ng grupo kan ISWAD Action Team sa sinambit ng syudad, 18 pamilya ang naapektaran sa sinambit ng insidente asin na presenting nagahanap nin temporaryong istaran pigkakarkulong maabot sa 1,131,220 o 20 pesos ana nagiga danyos ka na kasulo mantang nagpapadagos man ang investigasyon na pinagigibo kan Bureau of Fire Protection para man maaraman ang naging kausa sa sinambit ng kasulo. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, wanted duman sa Banwan kan Calabanga Camarines Sur, natiklo kan pulis o kaisminda sa detalye. Dahil nagkatrayumpo na pagtago-tago kan sarong wanted sa Banwan na Calabanga Camarines Sur matapos ang nakasugmang alas dyan pagkaga ang suspect ini pinagkaramalan kan mga autoridad mantang ini nakakulong na sa provincial jail dyan sa penal farm sa tinangis sa Pili Camarines Sur na nakakulong na ang suspect sa ibaba na kaso alagad sa rupang mandambiento de resto ang pinagduhol kan mga autoridad ang suspect biniso sa pangarang si Francis Naviar asa karga 27 anyos soltero residente kan zona 7 barangay Santa Saluda Calabanga Camarines Sur nasambitan ng suspect na pinagpaluwasan ng mandambiento de resto kan korte na kung saan ini sinasabing pinagpirmahan ni Judge Maria Christine Imperial Bernarte, presiding judge kan Municipal Trial Court sa Banwanin, Calabanga, Camarines Sur. Pebrero 10, 2022 pa kan pinaluwasan mandambiento de resto sa nasambitan ng akusado. Nangunyan mantinidong nakakulong sa tinangis penal farm ang nasampitan ng suspect. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, erido ang sarong persona matapos na ni ang labu-labunin saksak sa Banwaan Kanda San Jose Cabarete del Sur. Nangyari ang insidente alas 4:59 nin paghapon kasudma. Duman sa Zona 4 Barangay Kanda Kinalasanda, San Jose Cabarete del Sur, si Alan Dacoro Ia Perlora, 54 anyos, mayagum habal-habal driver, residente kan Zona 3, Barangay kan Santa Cruz, San Jose Cabarete del Sur, anda subuot digdi pig saksak ni nagkapirang bisis kan sarong Melchor Perlora De Leon, 54 anyos, sarong pedicab driver, residentes kanda barangay gamit kani anda sinasabing duang kutsilyo kausa tangani man na digdi magasapo ni na manlain-lain na tama sa lawas ana biktima. Anda biktima tulus manda na pigya dara sa Partido District Hospital tangani na tawanin na magkakadigong asistensya medikal. Napagaramanda sa mga miyembros kan Philippine National Police na anda mainit na argumento na napuli sa diskusyunan asin na pansasaksak kung sain digdi anda pinag-uurlayan iyon mapadapit man sa water supply sa saindang compound. Anda suspect anda sinasabing nadakop man kana mga autoridad asin na nabawi digdi ana duang kutsilyo na gamit kani sa pananaksak. Ana suspect yaw nangunyan nakakulong sa hipatura kan pulisya dumanda sa Banwaan kan San Jose Cabarete del Sur. Pigpi preparar nangunyan kan na PNP ang magkakanigong kaso na isasangat sa korte laban sa suspetsado. Sa iba pa kita nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal pagkatapos po nin pagirulong. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, nagtiripon ang mga beneficiaryo kan assistance to individuals and crisis situation para manda sa saindang CASA payout for educational assistance and social welfare services kan Department of Social Welfare and Development DSWD kung saan nagtataunin na serbisyo pinansyal sa mga pangangaipong individual o pamilya. Piggibo kana nagtalikod na aldaw ang cash payout sa Santa Cruz Events and Evacuation Center kung saan nagtiripon ang labi sa 600 na mga beneficiaryo na nakaresibin ng 2,000 na payout kung saan ang pundo gikan mismo sa opisina ni Senador Francis Tolentino na presentiman sa pinagibong aktibidad kan nakalis na aldaw. Sa iba pang detalyes kita ngunyan kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Pigkumpirmar kan Commission on Election sa laog kan Siyudad Canaga nakabali sa hearing kan COMELEC ERB hearing iyo and approval asin disapproval kun kan mga nagparehistro nga mga individual sa inda mismo nga opisina asin kun mayo subuot ni na mga reklamo aaprobaran ini kan COMELEC ang sa indang registration según sa COMELEC naga ginibo ang hearing kan na ERB iyan tangani manda na digdi para manda dumanda sa mga pinagaapod na mga newly registrant kada quarter kan bulan kan Marso nagkaigwa kan hearing iyo an para sa bulan kan Abril payag pamanda na an para sa bulan kan Abril ini ana hearing manda ngunya na bulan kan na Mayo asin
sa masudod iyo an bulan kan Hunyo gigibunan hearing para man sa bulan kan Mayo asin manda bulan kan Hulyo. Uya ang parte kan mga pahayag na yan ni Attorney Michael Hulya ang COMELEC Registrar kan siyudad ni Naga. Iyo po, ang ano po tabaga hearing sa baga quarterly po bagay na quarterly. Alimbawa yung February, March ang hearing tatayan, April, tapos ang ma-register mo April, May, June, ang hearing tayan July, August, September, October ang hearing. Kabali ang the process itong inapod ng ERB hearing, approval, disapproval katong mga nagpapa-register. Sa mga nagpapa-register baga, di pa niya automatic botante na maano mo na yan, maagi sa ERB hearing, kumaman opposition, aprobanta na po yan mga registrant na yan. Partiyan kan mga pahayag ni Attorney Michael Hulya ang COMELEC Registrar digdi sa laog kan na siyudad kan na Naga. Mientras tanto, malibot-libot ngunyan ang COMELEC Naga sa mga eskwelahan sa laog kan siyudad. Ngunya na bulan kan na Mayo. Yan tanganing gibuhon ang pag-inspeksyon sa mga voting center o polling center kung sa inda digdi sinasabing ichichika ka na mga iniya tangani mana ramon ko na sufisyente pa ang mga classroom asinda nasa kondisyon pa ang mga ini kung ada maray pang gamiton sa pagkakaigwa ka na burutuhan kabali sa mga kabali na si mga classroom na pwede naman na ilipat sa mga available na mga eskwelahan para dain na subuot magsurusuan ang mga butantes pag-abot man kan burutuan. Uya ang pahayag pa ni Attorney Michael Hulya. Apo, ngunyan pong bulan ongoing registration, tapos ako po mabisita ako sa mga eskwelahan. Tayo kaming apod na inspection of voting center, polling center. Check up pa po kung sufficiente pa sa itong mga classroom. Tapos si condition kang mga classroom kung suitable pa for voting. Tapos syempre itong mga puno ng mga classroom, mga eskwelahan, isasuggest na pong ilipat man sa mga available na eskwelahan para din na po magsurusuan ang mga botante. Parti pa yan kan mga pahayag ni Abogado Michael Hulya ang COMELEC Registrar sa laog kan na Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigabugtakan kan mga personay kan police traffic enforcement o enforcers digdi sa laog kan siyudad Naga ang mga traffic asinmanda mga intersection kana siyudad. Inhuli tadigdiya subuot igwanin mga lugar na padagos na nakakamati nin grabing problema o gurumok sa bulos kan trapiko. Urog na kung sain nanutaran nin dakol subot na mga bihikulo ang naglalaog ngunyan sa laog kan na siyudad. Mantang ang mga ini iyo ana sentro kana mga agihan kana bihikulo kaya piga iinguang ngunyan kan liderato kan pulisya ang pagdulnin asistensya na sa batas sa trapiko. Padagos man anda pangalad kana mga truck na nagaagi sa parte mismo kana rotunda asin na panganiban asin sinda dapat sa na mag-agi duman sa lugar kanda Almeida Highway. Bawal subuot ang pagparking sa may tinampukan Almeida Highway ang sisayman na mailing dadakupon inikan sa indang mga personahe iyan i-issuean in citation ticket ulit bawal na pagparking sa may Almeida Highway ninulit dapat sana dyan na buwelo na nagaagi ang mga bihikulo. Uyan parte kan mga pahayag na yan ni Police Lieutenant Colonel Dennis San Juan.
Opo. Yes, sir. Bali, kami man po dito sa Traffic Enforcement Unit, may mga nakalatag man kami personal, lalo-lalo naman sa mga intersection. Medyo magabat talaga ang trapiko, lalo-lalo na weekdays. Ang riding mo niyan, tapos kadakol talagang may mga nagralaog na bihikulo dito sa Naga dahil nakasintruan talaga ang agihan. Kaya pinagpe-prepararan naman talaga na makapag-tao kami ng asistensya, lalo-lalo sa pagpanihar kang batas trapiko dito sa area kang Naga City. Continuous pa po ito, sir. Okay. Bali, may personnel nga rin po kita duman sa Motorist Assistance Center para i-monitor po yan na pag-agi dyan din na. Then mayo na po dyan na magpapark yan sa mga area na yan. Katadakulang ang mga previous na aldaw, may mga nag-kunyan na ginigibong parking space na yan, kalabang kang diversion road na yan. Ngunyan, ang ginigibot na dyan po, issue ang ticket po yan, citation ticket or TOP, dahil bawal po talaga dyan na mag-park sinda dyan, libo na din ng parking space. Ang kunyan kang sidewalk dyan sa kalabang kang diversion road sa Almeida. Artiyan ka na mga pahayag ni Lieutenant Colonel Dini sa San Juan, Naga. Mientras tanto, nakatalaan na makipagkoordinar sa opisina kan PSO anda Pulisa Naga. Initanganing tawana ni na sarong lugar na pwede nga punduhan ka na mga bus biyahing partido area asin na ringkonada na pwede sinda makapag-pick up ni na mga pasayro sa lugar kan Robinson na department store kung saan sa atubangan kani anda nagahaharalat na mga pasayro pasiring duman sa partido area kung saan igwang subuot mga pasayro anda ina minapasiring pa sa terminal asin dyan na lang minahalat sa nasambit ng lugar papuli sa saindang mga destinasyon na nagre-resulta man kada pagkakaigwadanin problema sa bulos kan na trapiko. Uli kan na pag-pick up ni na mga pasayro kan mga bus na nag-aaragi sa Almeida Highway. Kaya digdi dapat subot matauanin na saro sa ng lugar na pwedeng mag-pick up nin pasayro dyan sa may atubangan kan Robinson Department Store anda mga bus na biyahing partido area asin man na ringkonada area. O yan parte kan mga pahayag ni Lieutenant Colonel Dini sa San Juan. Iyo po. Basta siguro ma-coordinate po kami cancer sa kunyang kang traffic kang PSO, Public Safety Office para papagurayan kung paano magiging sistema po dyan. Tanganing dahil man po mahirapan talaga sa mga pasahero dyan and then dahil man mag-cause kay traffic dyan sa area po. May mga driver talaga po ang iniisip siguro so dilin siya, so kita. Kaya lang kung magkukos man sinda kay traffic dyan, saruman na problema po yan. Kaya kumbaga ayusun lang, maging maayos na dahil magkaigwang araw ka na sistema, duman lang siya tama. Kung mayo man duman na mga pasahero na nag-alas, dahil man po duman na mapundo mga pagpas na yan para mag-pick up kay pasahero. Duman lang siguro sinda kung kumbaga magtaong lugar, pwede sindang magtakay duman sa area na to para duman sinda pipick upon. Partiyan kan mga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Dini sa San Juan sa entrevista kan programang Radyo Banat. Sa iba pang detalyes kan mga barata, mga tugang inabot na kami nin oras nin pamamaaram sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga barata yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos po kan sa pong pagantabay. Salamat po. Mapasatuya po lugod an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta Bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.